Ayun mga kabady, magandang umaga sa ating lahat at panibagong araw, panibagong content tayo sa ating marereaksyonan. Reaksyonan natin tong pagsasalita ng nanay ni Vanessa na patuloy na binabatikos ni Dr. Love ng puro kasinungalingan at ngayon nagsalita na sa vlog ni Kuya Miel. So tara mga kabady, huwag na natin patagalin to at big love shoutout kay Kuya Miel, no? Ayun, so tara, let's go! Ito po si Kuya Mail. Ngayon po ay nandirito tayo sa Basud. Nakita po kami ng nanay ni Vanessa at mayroong ipinaabot na tulong. So hindi na po ako nagpunta doon sa bahay nila dahil nandito lang sila sa may malapit sa crossing ng Basud. So dito na lang kami nagkita. Ayan, at meron pong gustong linawin po yung nanay ni Vanessa po. Ito po ay walang kinalaman doon kay Vanessa kung hindi doon po sa nanay. So gusto niya lang po ng kalinawan. Ito po ay walang pananakot, walang panunuhol, kusang loob po na nagsalita. Nagulat nga ako at biglang nagsalita itong nanay ni Vanessa kasi pag nagkita kami nito, pagkabigay ko ng pera, umaalis na rin ako. Ganun lang po ako doon sa ospital. So ngayon po, kausapin natin, pakinggan niyo po ang lahat ng sasabihin ng nanay ni Vanessa. So yan po, magandang umaga po. Yan, kamusta po kayo? Okay naman po. Gusto ko lang po sabihin sa lahat ng nanonood, yung nagsasabi po ng araw na... Sandali lang po, nanay, ito pong pagsasalita nyo na to ay meron po bang nagsabi sa inyo na magsalita kayo ng ganyan? May nagputos o may pananakot ba o mayroong kabayaran ba? Yan, ito po ba ay kusang loob nyo lang na sinasabi para malaman ng lahat? Wala po sa akin nananakot at wala din po nagsabi sa akin. Gusto po akong lumapit sa inyo. At ang sama po talaga sa loob ko. At para ba po hinuhusgahan nila kasi ang pagkatao ko. Hindi ko po ginagawa itong ninegosyong anak ko. Yung time po na nawala ang anak ko, wala akong tinawagan na tao, kundi yung mga kabarangay ko po, barangay official. Kasi hindi ko po alam kung anong gagawin ko nang ilabas yung anak ko. Hindi po ako doon binablog. Kung pinasok po sa morgue yung anak ko, syempre, nanay ako, hindi ko na alam kung ako lang mag-isa. Hindi ko po alam kung sino saan nakatatakbo. So ayun mga kabady, maganda tong ginawa ni Kuya Miel at ng nanay ni Vanessa na for clarification sa patuloy na binabato at condolence sa nanay ni Vanessa, no, at sa buong pamilya niya. Yan yung mahirap mga kabady, no. Nasa sitwasyon ka na ng lugmok, nasa sitwasyon ka na ng nawalan ka ng anak, tapos patuloy kang binabato ng mga issue para lang may i-content sila, para lang may mapagkitaan sila. So, tuloy natin mga kabady. Nandun ba si Kuya Mel nung time na yon na kasi Wala po. sinasabi, nandun daw ako at nagbablog? Wala po. Wala pong vlogger na sinong vlogger man. Wala pong vlogger doon. Wala pong camera. Kasi po yun, madilim nga po doon sa lugar ng morgue. Ang naandun lang pong tinawagan ko, unang-una ko pong tinawagan yung kaibigan ng anak ko. Ang sumunod po sila kagawad kasi po hindi ko alam. Sabi ko, saan ko dadalahin yung ang bangkay ng anak ko kasi kung ako lang. Tumawag po ako ng barangay council, dalawa po yun ng council. Pumunta doon, yun ang tumulong po sa akin. Tapos po, bakit makapanood ko? Bakit ganun? Napatay na nga yung anak ko. Bakit daw pinapablog ko pa? Hindi po ako ganung nanay. Na ganun, doon na po ako sa ganung sitwasyon. Gagawin ko pa yun sa anak ko. Sana naman po. Parang ako nyo naman po, huwag nyo naman pong gawa ng issue. Patay na po yung anak ko. Ginagawa nyo pa? Makipag-usap po kayo ng maayos sa akin. Pumunta po kayo sa bahay. Anytime po, harapin ko naman kayo. Kasi po, wala po akong taong sinusumbungan o sinisiraan kayo para may bumigay lang ng pera sa anak ko. Sino itong tao na ito? Si Dr. Love po, sinasabi niya na nagpa-vlog pa, pina-vlog ko pa yung anak ko. Sana naman, Dr. Love, kung tumutulong ka, sana naman po bukal sa kalooban mo. Huwag niyo naman pong isumbat yung mga tinutulong niyo. Hindi ko naman po yung ginastos ko yun sa anak ko. Alam mo naman po yung kalagayan niya, nakita mo, pinasilip ko sa'yo. Alam mo kung gano'n nahihirapan si Vanessa. Bakit gano'n niya sa akin?
Hindi ko, Dr. Love, ginagawa ito para lang sa akin. Hinabalan ko yung mukha ko kasi alam ko wala ako pong malalapitan. Kasi alam niyo kung mahirap kami. Kaya ako lumapit sa mga taong makakatulong sa akin. Grabe no mga kabady, imagine nyo yun, patay na yung tao, ginagawan pa ng issue. At yun nga, sa mga pinagsasabi ni Dr. Love sa mga live niya about kay Vanessa, siya din mismo pala, nakita niya kung ano yung kalagayan ni Vanessa. At katulad niyan, mahirap lang din sila na umaasa din na matulungan sila ng ibang tao. Lalo na yung mga charity vlogger katulad dito sa Kalingap. Buti nga may Kalingap eh. Buti nga may mga charity vlogger na pwede nilang lapitan. Ang pangit naman kasi na lalapit sila na hindi pa pa-vlog. Tapos minsan, pag ganyan kasi nabalita mga kabady, nung pag-admit pa lang ni Vanessa, binalita agad yon sa live ni Kuya Val. Nandun ako eh, nung inadmit si Vanessa at sinabi na 50-50 daw. Nakita ko yung comments na yon. Natural dahil naging beneficiary ng Kalingap yan, pupuntahan yan sila at iba-vlog. At syempre, yung mga tao dun sa live, nakita yung comments na yon, nag-alala din sila at nag-aantay din ng update kung ano nangyari kay Vanessa. Bilang isang charity vlogger at bilang isang beneficiary, kung ano man yung nangyayari dyan, kailangan na maging updated ka dyan eh. Kailangan maging, maging open ka sa kung ano yung nangyayari, lalo na't ganito emergency, namatay pa yung tao. So yan yung sinabi ni nanay ni Vanessa na sana kung tumulong lang din naman kayo Dr. Love, tumulong kayo ng bukal sa puso, hindi yung tutulong kayo, tapos kapag may issue, kapag katulad niya na hindi kayo nagkakaunawa ng Kalingap, kapag nagbigay kayo, bigay nyo na, lalo na't patayan eh. Respeto naman sana sa pamilyang naiwan ng namatay. Hindi porket magkaaway kayo ng Kalingap, hindi porket may boundary kayo ng Kalingap, kayo lang yung pwedeng magbigay doon. Wala na bang karapatan na magbigay din ng konting tulong para sa pamilya ni Vanessa? Porket magkaaway kayo, pag nalaman nyo na tumulong din yung Kalingap, ganun na lang din yung mga isyong binabato nyo sa pamilyang naiwan niya. Respeto na lang sana. At kung may ibibigay man kayo, ibigay nyo na lang. Hindi nyo na kailangan makipagkompetensya na katulad nyo na nasasabi mo sa live na mas malaki yung nabigay ninyo sa pamilya ni Vanessa kaysa sa Team Kalingap. Eh, maswerte yung pamilyang naiwan ni Vanessa kasi kahit papano, kahit di kayo nagkakaintindihan ng Kalingap, nandyan kayo din at malaking halaga yung naitulong nyo kaysa sa Kalingap. So, sa ganun sana na part, hindi nyo na kailangan makipagkompetensyahan dyan at huwag nyo sanang idamay sa away ninyo kung anong meron kayong gulo sa Kalingap sa tao na pinaabutan nyo ng tulong para isumbat nyo at para bawiin yung pera. So, ang pangit lang na patay na yung tao. Sana respeto na lang. At yun mga kabady, pagpatuloy pa po natin to. Bakit daw kailangan yung hanapin yung pirang inabot sa akin? Ginastos ko yun para sa anak ko. Kasi pinagbintangan ako magnanakaw. Yung pong pirang sinasabi mong na inabot sa akin na hindi mo naman pinapangalanan. Yung pong 10K, tinanong mo baga po ako. Yung 10K, alangan naman pong isa-isahin ko sa'yo, yun lang naman ang tanong mo. Siyempre po, yun ang sasagutin ko. Alangan naman pong, hindi mo naman ako tinatanong ng ibang yun. Magdaldal ako ng magdaldal. Anong klaseng nanay naman po ko noon? Yun po, una naman yung inabot sa akin ni Kuya Mel. Saka wala naman po pati nangyayaring nagbablog si Kuya Mel doon sa akin. Ikaw nga po, grabing video, ang tagal-tagal ng video mo. Kasi kahit nung dialysis na yung ano ko, nagpaiwan ako doon, ilang minutes din tayo nung ibinidyo mo ako. Bakit hindi nagpapablog na si Vanessa sa kanya? Ayaw niya na po, yun lang sinabi niya, ayaw ko nang magpa-vlog mama. O, di ko naman po di ko man siya pinilit, siya naman po kusang nun. At siya naman po kusang nag-ayaw, hindi ko naman sinabi sa kanila, mag-ayaw ka na anak dyan. Kasi Yung paglalayas niya at sumama doon sa boyfriend niya, totoo ba yun? hindi naman po siya totaling kasi sabi niya, kasi magkaaway kami bilang mag-nanay, pero yung pagmamahal ng isang nanay hindi nawala sa anak ko. Nagmamakaawa pa rin ako sa kanya na, huwag ka nang umalis, magtraral ka, kasi may tumutulong sa'yo. Pinili niya nga yung sumama doon. Wala naman masama sa akin to, basta alam ko yung nasaan yung anak ko. Pinayagan mo ba siya? Hindi naman po kasi hindi na nga po kami nag-uusap, pero hinanap ko po yung anak ko kung nasaan. Kasi nga po, nagkaroon kami siyempre, yung anak ko, nagtatampo sa akin. Pero ibig sabihin, yung pag-alis niya na yon ay hindi dahil sa naging sutil siya o pasaway siya, kung hindi dahil sa kagustuhan niya. Opo. At pinaalam naman sa'yo. Nag-ano naman po siya, hindi na nga nagdirekta sa akin sa mga ganyan sa magkabarkada niya, sa kapatid niya na pupunta nga po siya ng Laguna. Hindi siya makadirekta na lang sa akin na umama, aalis ako kasi nga syempre,
nagtatampo pa din siya, galit nga siya sa akin. Hindi niya pinadaan sa akin, pero bilang isang nanay po, hindi ako naging pabayang nanay. Kung iniisip niyo, pabaya akong nanay, hindi ko mahal yung anak ko. Sobra ko pong Pero mahal. bumalik naman kagad sila, di ba? Opo. Tumalik siya, pumunta siya sa akin. Humingi siya ng, kasi nagpiesta lang sila noon ng takad. Pumunta siya doon, sabi niya sa kapatid niya, sabihin mo kay mama, ganito hingi ako ng mga dadalahin. Inasikaso ko yun, pumunta siya sa bahay. Balik ulit sila ng Laguna. So, grabe talaga yung ginagawa ni Dr. Love, no? Bakit niya hahanapin yung pera na hindi naman galing sa kanya, na galing naman sa mga viewers or supporters ni Kuya Miel, na ipapaabot para kay Vanessa? Bakit niya hinahanap pa yung pera na yun? So, kung ano sana yung binibigay ng dito sa kabilang side, dapat hindi niyo nagpapakialaman yan. Asikasuhin mo na lang sana, Dr. Love, yung pera na naandyan sa'yo, na pinag-ambagan ninyo para ipaabot kay Vanessa, yun lang sana. Kung ano yung meron sa inyo, yan ang asikasuhin mo. Pero yung papakialaman mo pa yung dito sa kabila at sisilipin mo pa, gawan mo pa ng issue, hindi na maganda yun. At yun, nasabi nga ng nanay ni Vanessa na ayaw na daw niya pala magpa-vlog. At grabe ka, Dr. Love, ang dami mong isyong binibitawan sa Kalingap. Dito sa taong namatay na, wala ka pa palang paalam kung okay lang i-vlog, kung okay lang i-video sila. Nag-video-video ka pa pala. Ilang minutos pa daw pala yung binidyo mo sa kanila. Talagang nagpapakita ka lang na wala kang respeto klaseng tao. Matanda ka na, Dr. Love eh. Sa ganyang sitwasyon, dapat magpaalam ka muna na, Nay, okay lang ba na i-vlog ko si Vanessa, i-vlog ko kalagayan ninyo, na baka sakali may makatulong sa inyo. Wala ka palang paalam. Ginamit mo yung bata, ginamit mo yung sitwasyon nila, na nandyan sila sa kahirapan, para lang may content ka, para lang may revenue ka dyan. Tapos yung tinulong na pera na pinaabot, na pinadaan kay Kuya Val tsaka kay Kuya Miel, hahanapin mo pa. Ikaw nga kumita dyan kinontent mo sila na walang abiso nila. Grabe naman, at yun nga, kung ano man yung problema ng magnanay, personal na nila yon, labas na kayo dyan, labas na tayo dyan. Kahit saan lang din naman ng pamilya nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero yun yung kasabihan na blood is thicker than water. So kung ano man yung personal nila dyan, kung ano man yung problema nila bilang magkapamilya, labas na kayo. Kung hindi naman kayo involved sa ganyang sitwasyon. So wag nyo naman sana gawa ng issue, lalo na't personal na nilang buhay yun. So bigyan na lang, kung sasabihin natin na beneficiary nyo sila, o kinokontent mo sila, pero hindi sa lahat ng bagay, content ka ng content sa kanila, tanggalan nyo na sila ng privacy. Katulad nito, personal na nilang magnanay na awa yan Bakit pahihimasukan? Bakit pagawa ng issue? Saklap mo, Dr. Love. Siguro naglilinis siya masilan, umuwi na siya po dito, okay kami, babanding kami lagi So, noon. ibig sabihin, naging okay na sa'yo yung pagsasama nilang dalawa. Opo, tanggap ko na po kasi magkakaroon na sila nga ng baby. Okay po, wala po kami ng problema. Nagbalik na po yung simula ng pagkabata niyang nagbabanding na kami. Tagi na siya si Mama, pupunta ako dyan. Mama, pupunta tayo sa ganito. Ganun po kami, pero sasabihin niyo kung sabing suel yung ano ko, kung ano-ano yung mga chika-chika niyo, hindi po yung totoo. May time lang na nagkakaproblema, siguro naman naranasan. Kasi lagi nilang sinasabi, pasaway daw si Vanessa. Sabi yun, hindi naman si totaling pasaway po. Mabait pong bata ang anak ko. Mabait po yan kahit tanungin mo sa mga kapitbahay. Mabait na bata yan. Pag pinagsabihan niyo po yan, hindi po yan sasagot. Siguro sa akin sasagot siya, pero sa inyo yung katad niyo, papangaralan. Hindi po pala sagot yung anak ko. Tutulo na lang yung luha noon. Kaya yung hindi po swell na bata kung ano yung anak ko. So, ano masasabi mo doon sa pinaratang sa akin magnanakaw ako? Natatawa na lang po ako sa kanya kasi sabi ko, natanggap ko naman po yun. Bakit sasabihin niya nagnanakaw si Kuya Mel? So, Natanggap ibig ko sabihin, naman yun. May katotohanan ba yun o wala? Wala po. Siya lang naman ang nagbigay ng ng motibo. Yung pagpunta ko daw doon nung araw na, nung oras na namatay si Vanessa, umabol daw ako sa iyo at nagbigay ako sa iyo ng 5,000. Uy, wala ka naman po doon. Hindi ka naman po punta doon. Oo, may nag-chat sa inyo na wala na si Vanessa or nagtawag. Pero wala ka naman po doon kasi sabi mo, sa malayong lugar ka. O paano naman po makakapunta ka doon? Kaya nga, kasi yun ang sinasabi niya palagi. Kaya naman po ipinaabot yun. Kasi baka siyempre, mag-asa kayo, nag-asa pa na, andun sa ospital si Vanessa, nakikipaglaban pa rin. Naiuwi na nga po at humuko na yung katawan ng anak ko. Tama. Nung time po kasi nung 13, dinalisis po siya. Alam ko yun, nagpunta ako doon. Hininto ko ng mga doktor o nurse yung magda-dialysis kasi po bumaba na po yung heartbeat po niya at saka yung oxygen. Grabe, no? Ang lupit ng mga pinagagawa nila Dr. Love, no? So, sa ganitong sitwasyon na yung nanay na mismo nagsalita, ano pa kaya yung nila? Nag-iisip ako, ano na naman kaya yung
magiging plot twist nila Dr. Lab para lang malihis na naman tong katotohanan batay sa nanay ni Vanessa sa kung ano yung gusto nilang palabasin. At ang pinakamasaklap dyan, wala naman siya, labas naman siya dun sa kung ano yung pinaabot ng kalingap na dinaan kay Kuya Miel. Pero yung pagbibintangan kang magnanakaw, na kung saan, hindi muna nag-iimbestiga bago siya manghusga ng tao. So yan kasi ang mahirap sa mga tao may inggit, no? Gusto nila yung sila lang yung nandyan palagi, yung parang sila yung bida. Tapos kapag may part na papaabot ka din ng tulong para sa kanila, kontrabida ka na. Tapos makikipagkompetensya sila. At ang masaklap dyan, yung tao na gumagawa ng tama at yung tao na may tunay na may malasakit, iisyuhan pa na magnanakaw. So ngayon, nandiyan na sa sitwasyon ni yung pamilya ni Vanessa na iniwan niya na nasa lugmok silang sitwasyon kasi nga nawalan siya ng anak. Tapos ganyan pa yung maririnig niya sa mga social media, kaliwat kanan yung issue, gawa-gawa pa, pati personal nilang magnanay, binibigyan pa ng usapin para lang may may i-content sila at para lang may pagkitaan. So talagang pera-pera na lang talaga sila. At yun nga katulad ng sinabi ko, sana kung ano man yung meron dyan sa inyo na pera na ipapaabot dyan sa kanila, yan ang asikasuhin mo. Mag-focus ka lang dyan sa kung anong meron kayo dyan. At wag nyo nang pakialaman sana kung anong meron dito sa Kalingap. Hindi yung malaki na nga yung naitulong ninyo sa kanila. Yan nga, minamaliit nyo lang yung naibigay ng Kalingap sa pamilya ni Vanessa. Sisilipin nyo pa. Tapos yung taong na nagmalasakit na binigay naman yung pera ng tama, gagawa ng issue, sasabihan yung magnanakaw. Hindi ko lubos maisip yung pag-uugali ni Dr. Love. Matanda na siya eh. Tsaka wala na siyang respeto sa kung kanino. Yung importante sa kanya yung mapagkitaan niya lang ng 5. So, continue pa natin ito mga kabady. Isang oras lang po yung inakyat na siya. Tapos po tinawagan ako nung kapatid ko po na pinapunta ko doon at yun naman po ang nagbabantay, pinapunta ako doon kasi sabi po may importante akong pipirmahan. Pumunta po ako doon. Pagpunta ko po sa dialysis center, wala na yung wala na yung anak ko sa kailan mabantay. Sabi ko, bakit wala? Ano pa yung gusto mong ipaalam sa mga manonood ni Vanessa, no? Dahil doon sa mga kumakalat na mga kung ano-ano sa mga vlog, di ba? Sana po wag na kayong maniwala sa mga nagbablog, nagtatabi na ganyan kasi wala naman po katotohanan lahat ng sinasabi niya. Lahat po walang katotohanan. Sino yan? Ay, yung tao po, si Dr. Lab. Kahit po, si Dr. Lab, naamon kita ngayon. Pumunta ka sa bahay. Sabihin mo lahat ng ano mo. At hindi totoong nagpa-vlog ako doon sa morgue. Yun lang naiinis po ako sa'yo. Kasi naano mo na nagpa-vlog ako sa morgue na patay na nga si Vanessa. Irespeto nyo naman po yung anak ko. Kunting respeto naman po. Please lang sana po. Yun lang naman inaano ko sa'yo. Sabi nyo po, habot ng yung makakaya, tutulungan nyo si Vanessa. Bakit ganyan po? Hindi naman na makapagsasabi, hindi nyo makakausap. Ako yung kausap nyo, hindi na si Vanessa. Bakit po ang sasabihin nyo ganun, ulit-ulitin nyo? Kung tutulong kayo, hindi na sa akin ipapaabot nyo sa kapatid ko. So, sige, yung kapatid ko ang tulungan nyo, baka yun ang nangangailangan sa ngayon. Yun ang gusto niya at yun ang lagi nyong binabanggit, inuulit-ulit nyo na parang walang kwentang nanay. Sobra naman kayo, doktor, na pumunta kayo yun sa bahay, naamon ko kayo. Ayun mga kabady, ang saklap no ng ganitong sitwasyon. Nawalan ka na ng anak, nasa sitwasyon kayo ng walang-wala, nasa lugmok kayo, tapos ganyan pa yung maririnig mo, mapapanood mo. Parang ang hirap no, ang hirap isipin na hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo, kung saan ka tatakbo, kung saan ka lalapit. Kasi sa totoo lang mga kabady, kung hindi siya tinulungan ng mga vlogger to at aasa sa gobyerno, ilang linggo pa yan. Matatagalan pa yan yung bangkay ng tao bago sila makapaabot pinansyal. Puro pa yan, dami pa yung requirements, dami pang papeles na kailangan papirmahan, kailangan may mga valid ID ka pa, kailangan dami ka pang kukunin, mga death certificate, bago ka pa makalapit sa gobyerno natin. Pasalamat nga lang yung taga Bicol dyan kasi merong kalingap na kahit papaano may nakakatulong. Pero ang mahirap kasi dito, yung kalingap tumutulong sila at maganda yung hangarin. Samantala itong sila Dr. Love naman, gumawa nga ng community para naman sa ikakasira ng kalingap. At ang masaklap dyan, yung mga katotohanan, pinabaliktad pa para sa kasinungalingan at para mapagkitaan nila. So yun, may hamon ngayon yung nanay ni Vanessa. Puntahan mo sila at mas mainam yan na kapag pumunta ka, andyan din sana si Kuya Miel. Magharapan kayo na andyan sa gitna yung nanay ni Vanessa para magkalaman kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo at i-vlog mismo kung anong meron yung pag-uusap ninyo. Yung walang cut, walang edit, or i-live ninyo para na
para malaman ng karamihan kung sino talaga nagsisinungaling. Yan, Dr. Lab, may hamon sa yung nanay ni Vanessa. At sana, maghinay-hinay lang sa pag-akusa sa kay Kuya Miel o kay kanino man na magnanakaw, naninakaw yung pera. So, ang hirap sa inyo kasi, gusto ninyo, kayo yung gustong umako ng lahat, tapos pagdating ng panahon, isusumbat ninyo. Yan sabi ng nanay ni Vanessa, respeto naman sana. Namatayan na sila eh. Nasa kalugmukan silang sitwasyon ngayon. Instead na makiisa kayo sa kalungkutan nila, pinagkakitaan nyo na, sinisira nyo palalo yung image ng tao. At yun nga, katulad nga ng sinabi ko ulit, hindi porket binablog mo sila, lahat-lahat na lang. Iti-take mo ng video, i-upload mo at mapag-usapan sa social media. Alamin mo din sana yung limitasyon mo, Dr. Lab. At kung sino pa dyan yan sa nakapaligid ng mga ganyang sitwasyon, alamin nyo sana yung limitasyon at boundaries ninyo na hindi sa lahat ng oras, kung kailan nyo gusto mag-video sa tao, i-video nyo. Sana, bigyan nyo din ng privacy yung tao, na hindi sa lahat ng oras, pwede nilang i-open lahat-lahat. So, bawat isa sa atin may mga kailangan privacy din kahit nga sa mag-asawa kayo, sa magjowa kayo, kailangan niya may privacy kayo sa bawat isa eh. Ito pa kaya, itong pamilya na to, na hindi mo naman sila kadugo, hindi mo naman sila totally talaga kaano-ano, tapos lahat na lang ibubunyag mo, lahat na lang ibubulgar mo. Sinisira mo lang yung pamilya ng tao, lalo na ngayon, nasa sitwasyon sila ng kalungkutan, nasa sitwasyon sila ng walang-wala. Tapos kayo ng content, gawa-gawa kayo ng issue, tapos pati si Kuya Mel, i-issuehan pang magnanakaw. Asan yung pruweba mo? Yan lang yung pinaka-the best na mapanood sana natin mga kabady, no? Yung hamon ni nanay ni Vanessa, kung kakasa si Dr. Lab na pupunta doon, na andyan din si Kuya Miel, yung magkaharapan sila, at dyan sila magtanungan, both side, para na masagot agad, hindi na kailangan itanong. May gusto kang itanong sa'yo, idaan mo pa sa ibang tao. Natural kapag may mga ganyang bagay, hindi maiwasan na walang bawas yan, kundi dagdag lang. Tapos gagawa pa ng kwento. So talagang lalabo yung usapan, mas mainam yan, magkaharap kayo. Or else, mas okay yan na yung nanay ni Vanessa, kasi nga, ito na yung nangyari, ilapit niya na lang sa barangay at ipatawag na lang si Dr. Lab at si Kuya Miel. Doon sila magharap-harap sa barangay bilang respeto din at bilang formal din. Di ba mga kabady? So sana may formal silang pag-uusap. Nang matuldukan na to, hindi yung magkalapit lang kayo dyan lang kayo sa Pilipinas, content dito, content doon, sira dito, sira doon, kung anong katotohanan, binabaliktad nyo para lang may mapag-usapan, para lang kayo may mapagkitaan. Patay na nga yung tao eh. Respeto na lang sana iwan ng tao. Kung talagang, ito si Dr. Love kasi hindi nagpapakatanda eh. Importante sa kanya kasi pera lang eh. Kalalaking tao pero hindi ko alam kung ilang bibig niyan. Ang dami-dami na niyang binabaliktad na katotohanan. Tapos panood na narinig ko sa live niya na pagkatapos daw, pag malibing daw si Vanessa, pupuntahan niya daw ganito, ganyan. Tapos kung ano-ano pa yung, grabe, Dr. Love, mamuhay ka na lang ng tahimik. Gumawa ka na lang ng content mo na labas sa kung anong merong community sa Kalingap. Hindi yung inalis ka na nga sa Kalingap, umalis ka na sa Kalingap, bumuo ka ng sarili mong community. Pero yung binuo mong community, para naman sa ikakasira ng Kalingap. Ang lawak ng Pilipinas, Dr. Love. Ang lawak ng lugar nyo dyan na kung saan pwede pa kayo mag-adventure, pwede kayo mag-ikot at maghanap ng pwede nyo matulungan. Mas matuwa pa yung mga tao sa inyo kasi kahit basher nyo siguro, baka matuwa pa sa inyo na kahit papano nakakatulong kayo sa ibang tao. Hindi yung gumawa kayo ng community nyo, puro naman Kalingap yung content nyo, puro pabaliktad sa katotohanan. Tapos paano pa kayo? Pag sinagot kayo ng katotohanan, feeling biktima pa kayo. Alam niyo sa ganitong sitwasyon, no, sa nanay ni Vanessa, kung may kakayahan lang to, pwede din masampahan ng kaso si Dr. Lab. Kasi, unang-una, binivideo sila, binablog siya ng matagal daw na walang abiso sa kanya bilang magulang, bilang respeto na ganyan na yung kalagayan nila. Walang paalam walang respeto. At pangalawa, yung patay na nga yung tao, kinokontent pa, binibigyan pa ng mga issue at kung ano-ano pa, talagang makakasuhan yan. So, yun na lang yung yung magiging opinion ko dyan. Mas mainam na magpunta na lang sa barangay yung nanay ni Vanessa at doon na lang magsettle sila. At doon na lang pag-usapan yan na sana ihinto na at sana tuldukan na yan. Yung mga kasinungalingan na pinapalabas, lalo na't hindi lang Pilipinas yung nakakapanood, all over the world, syempre. Yung epekto dyan, yung image naman ng pamilyang naiwan ni Vanessa dyan. So, nako Dr. Love, kung yung mga taong minamaliit mo at inaalimpusta mo dyan, kung may mga kakayahan lang yan sila magkuha ng abogado at mag-file ng kaso, hindi ko lang alam kung makakaalpas ka pa sa kasong na kailangan mong harapin. Sa totoo lang.
kalalaki mong tao, matanda ka na, magpakatanda ka naman sana. At sana kung ano man yung nabuo ninyong community dyan o ano mang team na nabuo ninyo, mag-isip naman kayo kung paano kayo makatulong sa ibang tao, hindi yung nagbumuo kayo dyan para sa kasiraan ng ibang tao. So yun lang mga kabady, no? Maraming salamat sa iyong panonood at sa ang sulok man ng mundo tayo. Ingat ang lahat. God bless. At to God be the glory sa ating lahat. Bye.